Sa mundo ng crypto, isang malaking balita ang lumabas kamakailan tungkol kay Mr. Beast. Isa po siyang sikat na YouTuber na mahigit na 320 million followers. Ayon sa isang on-chain investigation na isinagawa ng isang anonymous crypto sleuth na kilala bilang Soma XBT, si Mr. Beast or Jimmy Donaldson sa tunay na buhay ay kumita po siya ng higit $10 million mula sa pagsuporta sa mga initial DEX offerings or IDOs ng mga proyekto tulad po ng Polychain Monster or PMON at saka Virtue Poker or VPP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ayon po kay Suma XBT, ang mga aksyon ni Mr. Beast ay maituturing na isang ethical red flag. Ikunumpara niya ito sa isang pump and dump scheme kung saan ang isang influencer ay nagpo-promote ng mga tokens sa kanilang milyon-milyong followers at pagkatapos ay ibebenta ang mga ito kapag tumas na ang halaga na siyang nagdudulot ng pagkalugi sa mga regular na investors. Sinabi po ni Suma XBT sa X na dating kilalang Twitter, ito ang mga shady na bagay na ginagawa nila sa crypto market. Kung ginawa nila ito sa stock market, siguradong hahabulin sila ng SEC. Ginagamit ni Soma XBT ang on-chain data upang masubaybayan ang mga aktibidad at mapataas ang transparency sa crypto community. Ang kanyang trabaho na makikita sa kanyang mga post noong October 11 ay nag-highlight po sa mga risk ng influencer-backed token promotions. Ayon po sa investigasyon, ang involvement ni Ginoong Donaldson ay sumasaklaw po ito sa ilang mga proyekto, kabilang ang Super Farm, Polychain Monster, SPLYT, yan, stock at the Virtue Poker. Isa sa mga pinakamahalagang involvement ay ang super token ng Super Farm DAO. Ayon kay Suma XBT ay nag-invest si Ginoong Donaldson ng $100,000 at siya po ay nakatanggap ng 1 million super tokens. Ang investigasyon ay nagsasabing ang mga tokens na ito ay ibinenta kalaunan para sa humigit kumulang 1,900 ETH na nagkakalaga po ng $3.7 million noong panahong iyon. Ang karagdagang vested tokens ay nagdala pa ng karagdagang $5.5 million na nagdala sa kabuuang kita ni Mr. Beast mula sa super sa humigit kumulang na $9 million. Katulad ng mga pattern ang nakita sa iba pang mga tokens. Sinabi ni Suma XBT na sa kaso ng PMON, ang isang $25,000 investment ay nagresulta po ito sa $1.7 million na kita. Ang SHOPEX token naman ay nagbigay ng $765,000 mula sa isang $25,000 na investment. Ang investigasyon ay nagtuturo din sa mga kita na $1.25 million mula sa stock tokens. Napansin po ni Suma XBT na marami sa mga project na ito ay nakaranas ng malaking pagbaba ng halaga, nang ilan ay bumaba ng higit 90% mula sa kanilang peak prices. Ang ilang mga project ay nag-rebrand o nag-pivot matapos ang malalaking pagkalugi. Ikinumpara po ni Suma XBT ang mga aktibidad na ito sa regulated markets na nagsasabing ang ganitong mga gawain sa stock markets ay malamang na makakuha ng atensyon mula sa mga regulatory bodies tulad po ng SEC. At ayan, sa huli ay pinaalala po ni Suma XBT sa community ang naunang suporta ni Mr. Beast para sa non-fungible tokens o NFT. Isang screenshot ng tweet ang siyang nagpapakita ng pagbanggit ni Ginoong Donaldson kay Gary V at ang kanyang pag-amin na bumili siya ng ilang V friends. Ayan. Ngayon ay ano naman ang masasabi ko tungkol dito?
Ang mga influencer na nagpo-promote ng crypto projects ay may malaking responsibilidad dahil sa kanilang malawak na reach at influence. Ang transparency at ethical practices ay napakahalaga upang maprotektahan ang mga regular na investors. Ang mga ganitong investigasyon ay mahalaga upang mapanatili ang integridad ng crypto market at maiwasan ang mga mapanlinlang na gawain. Sa tingin ko, dapat magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon upang masiguro na ang mga ganitong aktibidad ay hindi makakasama sa mga investors at sa buong market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.